Pag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. Narito na ang mga may init na balita para sa ating palatuntunang break time. Ako po ang inyong tagapagbalita, Thea Pecho Corpuz. At Ray Siban, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 9/11 pala ngayon. Yes, diba? 9/11. Oo, we will kaya our friends from America will be commemorating. Oo, saka sinabay din ngayon incident. yung launching ng Unified 911. Oh, dito sa atin naman. Yes. Yan. Pilipinas, inalmahan ang planong magtayo ng China ng nature reserve sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Unang batch ng DPWH officials at contractors ng manumalyang flood control projects kinasuhan ni Secretary Vince Dizon. Executive order para itatag ang Independent Commission for Infrastructure inilabas ng Malacanang. Hirit naman ang maging state witness ng mag-asawang Diskaya at Tablado kay Senate President Tito Soto. Mga rally sa iba't ibang lugar, bantay sarado ng Philippine National Police contingency plans nakalatag na ayon kay PNP Chief Nartates. COA Commissioner Mario Lipana pinagre-resign matapos mabuking na nakakuha daw po ng flood control project ang kanyang asawa. Pasay City Jail naka-red alert habang nasa kustudiya si dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pangulong BBM pinangunahan ng paggunita sa ika-108 kaarawan ni dating Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos Sr. sa Ilocos Norte. U.S. right-wing activist at conservative influencer Charlie Kirk binaril patay sa Utah, USA. LPA na ispatan ng pag-asa sa silangan ng Southern Mindanao, Zambales na yanig ng magnitude 4.8 na lindol. Yan ang ating mga headlines at narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inalmahan ang Pilipinas o ng Pilipinas ang plano ng China na magtayo ng nature reserve sa Scarborough Shoal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, iligal ang gagawin ng higanting bansa dahil sasaklawin nito ang karapatan ng Pilipinas sa naturang teritoryo. Ipinahayag ng DFA na maghaharap ng diplomatic protest ang bansa laban sa panibagong paglapastangan ng Beijing sa soberenya at jurisdiksyon ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Naunang inanunsyo ng State Council ng China ang planong pagtatayo ng nature reserve upang mapanatili umano ang katatagan at preserbasyon ng natural ecosystem sa naturang teritoryo. Ang Scarborough Shoal ay tinatawag na Huangyan Island sa China. Samantala, kinasuhan na ni Public Works Secretary Vince Dizon sa Ombudsman ang unang batch ng mga opisyal ng DPWH at construction company na sangkot sa manumalyang flood control projects sa Bulacan. Kabilang po sa makinasuhan ng mga dating DPWH Bulacan officials na sina District Engineers Henry Alcantara at Bryce Hernandez at Assistant District Engineer JP Mendoza. Kapanaharap ang mga ito sa magkasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation through falsification at violation naman sa procurement law. Kasama rin sa kinasuhan ng mga kontraktor na sina Sara Diskaya, Pacifico Curly Diskaya, Mark Alan Arevalo at iba pang opisyal ng SYMS Construction Trading at IM Construction Corporation. Ayon po kay Dizon, simula pa lamang ito dalaman sa pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagharap din ng kaso sa iba pang mga sangkot sa flood control scandal. Iisa-isahin po natin itong mga nakikita natin at meron tayong klarong ebidensya.
importante dito, aparte dito sa mga kasong pinafile natin, ang mensaheng pinapadala ng Pangulo sa mga kawani ng DPWH, sa mga kontratista sa DPWH, Yan po mga kaibigan. kayo titigilan. Yan po ang pahayag ho ni Public Works Secretary Vince Dizon. Inilabas na ng Malacanang matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 94 na maglilikha ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon sa Presidential Communications Office, layunin ng komisyon na imbestigahan ang mga irregularidad at korupsyon sa mga flood control at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan sa loob ng nakalipas na 10 taon. Ang Fact-Finding Commission ay binubuo ng 3 miyembro, isang chairperson at 2 miyembro na may matibay na reputasyon pagdating sa integridad at pagiging patas. May kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure o tinatawag na ICI na magsagawa ng investigasyon, maglabas ng sabina, mangalap ng ebidensya at irekomenda ang pagsampa ng kaso laban sa mga sangkot sa anomalya, opisyal man ng gobyerno o pribadong individual. Sa nasabing executive order, inaatasan ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan habang ang mga hindi nakikiisa o makikiisa ay maaring patawan ng disciplinary action. Samantala, tablado naman kay Senate President Vicente Soto III ang kailangan ng mag-asawang Cesara at Pacifico Diskaya na isailalim sila sa Witness Protection Program. Ayon po kay Soto, hindi pwedeng makakuha sila ng proteksyon ng gobyerno sa kabila ho ng mga nakuhang pera ng bayan. Anya dapat munang ibalik ang umunoy ninakaw at magsabi ng katotohanan bago sila maging state witness. Will probably Para kay House Infrastructure Committee Chairman Terry Ridon, hindi raw po sila kwalipikado na tumestigo kahit nagpahayag naman ng mag-asawa ng Kanda na isiwalat ang kanilang mga nalalaman sa issue ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Paliwanag ho ni Ridon, hindi sila may tuturing na least guilty dahil sa bahagi rin sila ng kickback scheme sa flood control projects kasamang ilang opisyal ng DPWH at ilang kongresista. Sa iba pang balita, kinumpirma ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza na kumpleto ng dokumento at nakarehistro sa kanilang tanggapan na 30 luxury vehicles na mga diskaya. Sa panayam sa 2x2, sinabi ni Mendoza na walang nakitang anumang anomalya sa mga sasakyan sa kanilang initial investigation at auditing. Sa kabila naman nito, ng ulat ng Bureau of Customs na ilan sa kanilang nakumpiskang sasakyan ay kulang ang mga dokumento at untaxed o hindi pa nababayaran ang buwis. Narito ang bahagi ng pahayag ni Mendoza. Meron kaming tinatrack na 30 luxury vehicles na nasa pangalan ng mga Biskaya at sa kanilang mga kumpanya. As of the report sa akin po ngayong umaga, all 30 pumasa po sa documentary check. Meaning to say, yung 4 na dokumentong yon ay present sa aming file. Paglilinaw naman ni Mendoza, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon kaugnay ng mga luxury cars ng pamilya Diskaya. Makikipag-ugnayan na rin ang LTO sa Bureau of Customs at PNP Criminal Investigation and Detection Group para matiyak kung tunay ang mga dokumento na nasa kanila o kung ang mga ito ay pineke. Naritong muli si Mendoza. Tingin ko dalawang bagay. Number one, yung electronically transmitted document ay hindi authentic. Sabi ni DOC, kulang ang documents. But somehow, some way, merong na-transmit sa LTO, pwede naman yan eh. Kaya nga, ang ating isasama rito, ang PNP Cybercrime Unit. No? Kung merong alteration or fake document na ginamit ang internet, to transmit to LTO, papasok na ang cybercrime. Or pangalawa, meron kaming LTO employees na pinapakita electronically transmitted when in fact hindi naman.
Samantala naman, suspendido po ang driver's license sa matinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractor Boys ng 9 na pong araw matapos maisiwalat na gumagamit sila ng peking lisensya para lamang sila ay makapagsugal sa mga kasino. Sa panayam po ng programang 2x2 ng DZRH, kinumpirman ni LTO Chief Vigor Mendoza na hindi nagmula sa kanilang tanggapan ang ipinapakitang driver's license sa kasino ng mga dating opisyal ng DPWH. Nung trinak po namin yung pangalan na yan, wala ko kaming ini-issue na lisensya with that serial number na nag-appear sa aming records. No? So for all intents and purposes, yung lisensya pinapakita nila sa casino, kung yun nga totoo, ay peke. Inilabas po ng LTO ang show cause order laban sa mga tinaguriang BGC Boys para magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat kasuhan at tuluyang tanggalan ng lisensya at kailangan silang magpaliwanag bukas September 12. Ang mga tinaguriang BGC Boys ay sina-dismissed DPWH Bulacan, 1st District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineers Bryce Hernandez, JP Mendoza, Edric San Diego at RJ Dumasig. Samantala, pinaiimbestigahan ni Cavite 4th District Representative Francisco Barzaga si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Congressman Barzaga, kung may unang dapat imbestigahan sa issue ng maanumalyang flood control projects, ito ay si House Speaker Martin Romualdez. Partikular anya nang magsilbi itong caretaker sa ika-4 na distrito ng Cavite nang mamatay ang kanyang ama na si late Congressman Elpidio Barzaga noong Abril 2024. Una rito, itinanggi ni Barzaga ang paratang na nangongolekta siya ng pirma upang patalsikin si Romualdez matapos umanong idawit si Deputy Speaker Ronaldo Puno na chairman din ng National Unity Party. Nilinaw din ni Barzaga na mali ang interpretasyon sa kanyang pahayag sa pulong ng NUP nitong linggo at sinabi lamang niya na dapat magbitiw si Puno kung hindi na nito kayang ipagtanggol ang reputasyon ng Kamara. Kasabay nito, inanunsyo ni Barzaga ang kanyang pag-alis sa National Unity Party at sa Majority Bloc. Samantala, pinabula na naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno ang aligasyong pinagbintangan niya si House Assistant Majority Leader Kiko Barzaga. Kaugnay po ito ng napabalitang itinuro mano ni Puno si Barzaga na nangangalap daw po ng mga pirma para patalsikin sa pwestos bilang House Speaker si late 1st District Congressman Martin Romualdez. Paliwanag po ni Puno, wala siyang matatandang pagkakataon na nakausap niya si Barzaga at bihira lamang daw silang magkita. Magugunitang kinumpirma ni Barzaga na kumalas na siya sa National Unity Party na pinamunuan ni Puno. Ayon po kay Barzaga, hindi nito nagustuhan ang rekomendasyon ni Puno na wag nang magsalita at ipagtanggol ang Kamara. Babalikan pa natin ang pang detalye ng ating mga nagbabagang balita, mga rally sa iba't ibang lugar, bantay sarado ng PNP. Contingency plans nakalatag na. Commissioner Mario Lipana pinag-resign matapos mabuking na nakakuha ng flood control project ang kanyang asawa. LPA na ispatan ng pag-asa sa silangan ng Southern Mindanao at Zambales niyanig ng magnitude 4.8 na lindol. Pilipinas ang oras, 4:30 ng hapon. Pilipinas ang oras, 4:37 ng hapon. RH Break Time. Kinumpirma ni Senador Panfilo Ping Lacson na bumisita sa Senado ang isang tauhan ng WJ Construction na tinukoy sa pagdinig sa Kamara ni Engineer Bryce Hernandez bilang taga-dala ng obligasyon o lagay para sa mga proyekto. Sa kapihan sa Senado, tinukoy ni Lacson na isang nagngangalang Mina
ang nagtungo sa Senado noong Agosto 19 ngayong taon. Pinapareview na niya ngayon ang mga CCTV footage upang malaman kung saang opisina siya pumasok at kung sino ang kanyang nakausap. Ayon kay Lacson, may ideya na sila kung kanino nagpunta si Mina, ngunit mas mahalagang ipatawag ito para personal na masagot ang mga katanungan. Giit na Lacson, kung mapatunayang isang senador ang pinuntahan, nararapat lamang na magpaliwanag ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Lacson. Lawyers call this circumstantial evidence, di ba? Na although kung standalone, wala ka makukonclude. Pero kung may alegasyon na merong mababatas o merong staff ng Blue Ribbon, staff ng Senado, na sinasabing i-deliver yung obligasyon, pagkatapos napunta pa rito, August 19 yung petsa. Matatanda ang dawit ang WJ Construction sa maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Samantala naman, iginitbo ni Senador Panfilo Ping Lacson na sa Senado o sa Bicameral Conference Committee umano na ipasok ang halagang 355 milyong pisong pondo para po sa flood control project sa Bulacan sa ilalim po ng kasalukuyang 2025 national budget. Sa kapiyan sa Senado, sinabi ni Lacson na wala daw po sa bersyon ng Kamara ng 2025 budget ang naturang pondo. Kaya't malakian niyang posibilidad na ito'y naipasok sa Senate version o sa Bicameral Conference Committee. Now, we would like to find out, kasi alam niyo naman yung kalakaran sa budget deliberation dito. Hindi mo pwedeng matukoy. Ito nga yung lagi kong pinaglalaban na identify natin kung sino yung proponents ng mga amendments. Kasi kung walang record yun, paano matutukoy kung sino yung legislator, congressman man o senador na nag-insert o nag-amend? Walang record eh. Si Senador Panfilo Ping Lacson. Break time muna para sa mga babaiinit na balita. Gusto natin ng break time. Na nakapagpapainit din ng dugo. Kumukulo na daw yung dugo ng ating mga kababayan. Magkape-kape muna. Pero nandito tayo para mamigay ng papremyo para sa ating isa sa mga masusugid na tagapakinig ng palatuntunang break time sa DZRH. At isa sa mga nanalo na. Ay, sure na. Oo, sure na yun. Oo, kasi alam na niya kung ano nga ba. Memorize na niya. Ang sagot ay DZRH. Oh, tita mo nga yan. Nasa linya natin si June Saldico. June Saldico? June Saldico? Oo. Parang familiar. Sounds family. Familiar name. Oo. Sige. Pero natin. Ng Caloocan. Oo. Hello, June? June? Oh, yes. Oh. Parang kumakain. Salvadico po, Salvadico. Salvadico. Ikaw talaga, Wina Perlas ng Silangan, ha? Niloloko mo kami. Nako. Salvadico. Kaya pala sabi ko, magtatampo si June Salvadico sa iyo niyan. Pero taga-Caloocan ka naman. Opo. Okay. Ang unang tanong natin, June. Anong sports car mo ang dinikitan ng DZRH sticker? SMB taxi. Ayun, sports car na taxi. Baka mabilis paspasang magpamaneho ni Kuya Jun ng kanyang taxi. Pero ito, Kuya Jun, paspasan mo na ang pagsagot sa ating katanungan. Ano ang himpilan ng radyo? Ang number 1 ay yung pinakikinggan. Oh, siyempre, DZRH. Aba, congratulations. Walang kagatul-gatul. Walang kagatul-gatul. Congrats. Maraming salamat, Kuya Jun Salvadico. Nanalo ka ng 1,000. Intay mo lang ang instructions mula kay Wina Perlas ng Silangan. Ayan. Congrats kay June. Congratulations. Dumako na tayo sa ating mga reports. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa at marami-rami tayong baon ngayong hapong ito. Mamahaling sasakyan. Standby po sa lahat ng ating mga reporters. Mamahaling sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan. Sisilipin. Nako. Bakit silip lang? Bulat-latin Bulat-latin nyo. Di ba pwedeng busisiin ng todo yan? Kasi pag sisilipin lang, parang liit. Bulat-latin nyo. Gaganon lang pag silip eh. Uncover dapat tinitingnan. Bulat-lat na talaga kasi bukang-buka na yun eh. Diba? Grabe kasi kailangan pa, bulat-latin mo, libre pwedeng pa silip-silip lang. Diba? Pag masilip, konti lang yung makikita mo. Pag binulat-lat mo, kita mo lantad yan lahat. Parang libro lang, binubulat-lat.
Sisilipin na rin ng Bureau of Customs. Idetali mo ang balitang yan. RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Si Stea Ray, tiniyak ng Bureau of Customs na iimbestigahan rin nila ang mga sasakyan na umano'y pagbabay-ari ng ilang opisyal ng pamahalaan, lalo na ang konektado sa Department of Public Works and Highways. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni BOC Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo na bahagi ito ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ipatupad ang good governance at magsagawa ng lifestyle check para masuri ang posibleng mga kaso ng katiwalian. Giit ng opisyal, layo ng BOC na matiyak kung tama ang nabayarang duties at taxes ng mga sasakyan at iba pang kagamitan na pumapasok sa bansa. Bahagi rin ng kanilang proseso ang pagsuri sa mga binabanggit sa mga investigasyon at privilege speech sa Kongreso at Senado. Dagdag pa ng BOC, mayroon ng direktiba si Nepomuceno para busisiin ang mamahaling sasakyan na iniuugnay sa ilang opisyal ng gobyerno. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una Pilipino. Thank you, Ms. Leth. Samantala naman sa ating pa rin pong mga report, Senador Ping Lacson, abay magbibigay daw po ng reward. Wow. Magbibigay daw po ng reward sa makapagpapakita daw po ng matibay na flood control project. Kabaligtaran kasi nakita na natin, nakabuyang-yang na yung mga ghost, yung mga palpak. Hindi nga nakabuyang-yang eh. Oo. Ni isang poste nga wala kang makita eh. Sabagay, nakabuyang-yang yung palpak. Tapos, hindi na nga natin makita kasi nga ghost Hindi naman diba? lang nagparamdam. Guni-guni nga lang daw eh. Yung mga project nakita na, lumantad ngayon na. Dapat daw magpakita ng matibay na at hindi lang guni-guni lang. At hindi guni-guni. Talaga nagfa-function. Okay. Magkano naman kanya bibigyan na reward ni Senador Ping? Kailangan makahanap tayo. Baka naman gano'ng kahirap daw maghanap ng matibay. Kaya gano'n na lang. Ano ba requirement dito? Dapat mayroon bang picture? Saka mayroong video? Dapat hindi na pagka tiniktik mo, hindi mababakbak. Dapat ginagano mo. Kinakatok mo yung bakal. Yung totoong bakal. May bakal talaga. Tsaka diba? dapat walang tawag dito, crack. Yan. Nako, ating alamin mga kaibigan detalye sa report ni RH28. Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, Mistea, naghahanap ng si Senador Pandilo Ping Lacson ng flood control project na matibay at maganda pagkagawa sa anumang bahagi ng bansa. Magbibigay umano ito ng pabuya na katapat ng kanyang isang buwang pensyon na 190,000 pesos. Wow! Kung sino ang makapagtuturo nito. Dahil sa kanyang pag-ikot at ng kanyang team ay wala pa silang nakitang maayos ang pagkagawa na flood control project. Nagbiro pa ito na kung miyembro ng Senate Media ang personal na makakita at maituro ng proyekto ay agad ibibigay ang kanyang pabuya. Paliwanag ng senador, binanggit ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na isolated case ang natuklasang Ghost Flood Control Project sa 1st Engineering District ng Bulacan. Ngunit ang isolated case ay nakikita na sa kung saan-saan bahagi ng bansa. Din ni Lacson, mukhang ang isolated case ay kung may makitang flood control project na maganda at matibay ang pagkakagawa. Narito ang aming panayam kanina kay Senador Ping Lacson. Ang hinihintay kong isolated case, yung tama yung pagka-implementar. Naghahanap ako noon. Plano ko mag-offer ng 1-month pension eh. Kung sino makapagpakita sa akin ng perfectly executed na flood control project anywhere in the Philippines. Kung meron, pag-iisipan ko hindi ko sigurado kasi sayang din yun eh. 190,000 din yun eh. Pero willing akong isakripisyo yung isang buwan para makontento lang yung aking mata na meron palang perfectly executed flood control project na somewhere, lying somewhere. No? Sa ngayon, wala akong makita. Parang kaya yung isolated case, hindi lang isolated case. Kung meron man, baka isolated case yung maganda yung pagkagawa, yung perfect yung pagkagawa. Baka may mahanap kayo. Pagka media makakita, sige, automatic, bibigay ko na 190. Kailangan. Chance na natin to. Pwede na. Tara na. Oo. Kaya nga. Umikot tayo. Baka hindi nyo, baka sa susunod na mga araw, baka pag hindi nyo ako narinig, alam nyo na kung nasaan ako. Naghahanap ng 190,000 sila kay Raymond. Kaya nag-ikot.
maghahanap tayo ng control project na matibay. Saka hindi guni-guni ha. Talaga namang kumbaga para sa ngayon, challenge sa atin kung meron daw makita na matibay ang pagkakagawa nitong kasabay nitong kontrobersiya na ito sa puro palpak at mga ghost flood control projects, Ms. Thea at Ray. Pero sa palagay mo, sa pakiwari mo, Lakay Raymond, meron kayong makikita? Meron ba tayo, makakatisod ka ba ng 190,000 mula sa matibay, matino at matatag na flood control project sa iyong mga naiikutan? Meron siguro yung mga nauna. Kaya lang malay natin dito sa mga bago ngayon na mga flood control project. Baka nga naman may makita, isayang din naman. Oo, tama. Merong baka may matino naman talaga. Meron naman talaga namang matino. Kaya lang, yung matino yata ilan lang. Yun nga daw yung mas marami, guni-guni. Pangalawa, puro mahihinang struktura. Walang bakal. Walang bakal. Pulburon daw. Sige, Lakay Raymond, itimbre mo lang sa amin saan tayo pupunta ha. Good luck po sa inyong pagsasearch. Sige. Sa inyong pag-iikot. Sayang yun, 190,000. Magsasanib puwersa tayo. Flood control project. Balik muna sa inyo, Mr. Yatlay. Thank you. Salamat, Lakay Raymond at Paz. 100 na sabi niya. Tawa nga si Senator Lacson na mismo nagsabi, sayang yung 190 ko, pero sige na. Makahanap lang tayo kasi baka nga mali siya. Mapatunayan na mali siya, di ba? Isusugal niya na yung 190,000 na pension niya. Wala pala ng pension ng dating PNP chief. Sana all. Executive order para, COA Commissioner Mario Lipana mahaharap sa kasong impeachment. Ito na ba isa sa mga masasampulan? Manang Milky, ida tayo mong balita RH12. Milky Riganan, Manang Milky. Thea at Ray, posibleng maharap sa impeachment si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit. Babala ito ni Representative Leila de Lima ng mamayang Liberal Party List sa kanyang interpellation kay COA Chairman Gamaliel Cordova sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations sa 2026 budget ng COA. Kate de Lima, malinaw na may conflict of interest dahil ang may bahay ni Lipana na si Marilu Laurio Lipana ay Presidente at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Nakuha ito ng maraming flood control projects sa gobyerno na malinaw na conflict of interest. Paliwanag ni De Lima, malinaw sa ating saligang batas ang mga commissioner ng constitutional body ay pwedeng matanggal sa pamagitan ng impeachment kung ayaw mag-resign. Narito ang pagtatanong ni mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima kay COA Chairman Gamaliel Cordova. Talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust, and also even graft and corruption. You know that it's a very broad, when you say graft, it's not just about pocketing money, but certain violations like, the conflict of interest situation. Una rito, sinabi naman ni Teachers Party List Representative Antonio Tino, hanggat nanatili daw si Lipana sa COA, patuloy na mababahira ng duda ang komisyon sa harap naman ng kontrobersya sa mga flood control projects. Ako si Milky Riganan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman yung dahong plano ng China na gawing National Treasure Reserve ang Baho de Masinloc. Abay, palusot lang. Ay, kitang-kita naman talagang palusot lang. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Pinalaga ng National Security Council ang deklarasyon ng People's Republic of China na gawing Wangyan Island National Nature Reserve ang Baho de Masinloc. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, malinaw na palusot lamang ito ng China para tuluyang masakop ang Panatag Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Iginitian nyo na iligal at labag sa itinatakda ng UNCLOS sa plano ng Beijing, lalo't iginawat na ng 2016 Permanent Court of Arbitration ang Baho de Masinloc sa Maynila.
Suportado ng NSC ang paghain ng Department of Foreign Affairs sa panibagong diplomatic protest kaugnay ng usapin sa huling maritime cooperative activity ng Armed Forces sa Baho de Masinloc. Nakita ng DZRH News at ng iba pang media ang hindi bababa sa 2 Chinese warship malapit sa lugar noong nakaraang linggo lang din o nakaraang buwan lamang din ang muling harasin ng Chinese vessels ang mga sibilyang barko ng Pilipinas sa paligid ng traditional fishing ground na nagresulta pa nga sa panggaan ng sarili nilang mga barko. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ipagpapatuloy pa natin ang iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita sa pagbabalik po lamang ng programang Break Time. Ang oras 7 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Habang tayo nagbe-break time. Ito na nga. Ito na. Ito, diretsuhin na natin ta. Okay, 2 residente sugatan matapos sumiklab ang sunog sa Taguig City na itala sa ikatlong alarma. Ida tayo mong balita, RH27 Noche, Kakas Noche. Miss Thea Talakay, sugatan ang 2 residente sa sunog sa sitio Pusawan sa Barangay Ususan, lungsod ng Taguig. Ilapatan ng paunang luna si Jennifer Labisto at To Ampaw na hindi na nagpadala sa ospital. Sa panayam ng DCRH kay Barangay Chairwoman Marie Marcelino, nasa 30 to 40 bahay ang nilamon ng apoy. Ayon pa kay Marcelino, yari sa light materials ang tinupok na apoy na sinasabing nagsimula sa nag-aaway ng mag-asawa bago sumiklab. Hindi pa matukoy ang bilang ng pamilyang nawala ng tirahan. Sa initial report naman ng Taguig City Bureau of Fire Protection, nagsimulang sunog pasado alauna kanina na nakontrol 259 na naitala sa ikatlong alarma. Patuloy pang iniimbestigahan ang fire incident. RH27, Ojikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat, Noche. Samantala naman, tiniyak po ng Philippine National Police na nakalatag na ang kanilang security plan sakali pong lumala ang mga kilos protesta sa bansa. Sa ambush interview, sinabi ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa mga probinsya. Kasabay po ito ng mga protesta ng iba't ibang grupo laban sa maanumalyang flood control projects. Una pong nagtaas ang heightened alert ng NCRPO para sinasahang Black Friday protest bukas September 12. Meron na tayong mga security plan that had been set. And then we have also our information na pwede natin pagtuunan or itong information na to, this is the basis for any operation. And continuously we are monitoring the peace and order and safety in Metro Manila, not only Metro Manila but nationwide. Kanina umaga po yung nagtipon sa EDSA Shrine ng Tindig Pilipinas, Akbayan at Clergy for Good Governance para panawagan daw po ang agarang pagbuo ng Independent Commission na mag-imbestiga sa flood control anomalies. Samantala, may isa na namang low-pressure area na binabantayan ang Pag-asa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 790 kilometro silangan ng Southern Mindanao kaninang alas 2 ng hapon. Dagdag ng Weather Bureau, mababa ang tsansa na maging tropical depression ang LPA sa loob ng 24 na oras. Samantala, nalusaw naman ang isang binabantayang low-pressure area ng GOST Pag-asa sa silangan ng Luzon. Ayon sa State Weather Bureau, kasalukuyang nakaapekto sa bansa ngayon ng easterlies. Dahil dito mararanasan ng mainit at malinsangang panahon lalo na sa umaga at hapon sa malaking bahagi ng bansa. Samantala sa ating global news, US right-wing activist at influencer na si Charlie Kirk patay matapos akong barilin habang nagaganap ang kanyang event sa may Utah University. Ating alamin sa report ni James Galange. James! Kaugnay sila ng US right-wing activist at conservative influencer na si Charlie Kirk matapos pang barilin sa leeg habang nagaganap ang event dito sa Utah University. At towing update nila sa nagpapatuloy na investigasyon, wala pa rin naman silang lead kung sino ang posibleng suspect sa nangyaring insidente. Ngunit aminado naman sila na muli namang tumataas ang bilang ng kaso ng political violence sa kanilang bansa. Matapos ng nangyaring insidente, agad dinadag nila kung palayo ang mga tao dahil sa takot at panik. Nagpabot naman ang pakikiramay sa US President Donald Trump sa pagkasawi ni Charlie na alay minahalat inangaan ng marami.
Samantala, kilala si Charlie bilang isa sa mga closest ally ni Trump at bilang isang social media influencer sa TikTok, kung saan nakikipag-diskusyon ito sa publiko patungkol sa iba't ibang usaping panlipunan at politika. Habang ang naturang event naman ni Kirk ay ang una sa 15 dapat sanang American Comeback Tour sa mga universidad sa Amerika para mapagdebate sa mga estudyante at sa iba pang nais dumalo. Ito si James Galangan ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alex Ayala, pasok sa quarterfinals ng SP Open. Idetali mo ang Break Time Sports, Millie Borja. Umabante si Filipina tennis star Alex Ayala sa quarterfinals ng SP Open sa Sao Paulo, Brazil matapos talunin si world number 188 Julia Riera ng Argentina with 6-1, 6-4 score kaninang Huwebes ng umaga. Matinding panalo ang nakuha ni Ayala matapos dominahin ang unang set at 6-1. Sa ikalawang set, nakaligtas siya sa pagkakaiwan sa 1-2 bago magtala ng 3 sunod na game upang makuha ang 4-2 na bentahe. Nakahabol pa sandali si Riera, ngunit muling sumagot si Ayala at tinapos ang laban. Ito na ang ikalawang panalo ni Ayala kontra kay Riera sa kanilang 3 beses na pagtutunggali. Sa kanyang post-match interview, ibinahagi ni Ayala ang kasayahan sa kanyang pananatili sa Brazil at sinabing naramdaman niya ang hospitality ng mga Brazilian na may kapareho ng mga Pilipino. Susunod naman makakatapat ni Ayala sa quarterfinals ang Indonesian player na si Janice Tijen, isang labanan ng 2 top player mula sa Timog Silangang Asya. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Millie. Samantala naman sa ating showbiz, SB19 Bini, BGYO muling nakasungkit daw po ng nominasyon sa Breakthrough Awards sa Brazil. Ating alamin detalye sa report ni Miss Angelica Cosme. Miss Angelica. Pinoy Pride sa panibagong edisyon ng Breakthrough Awards sa Brazil. Sa gitna ng kanilang simula at wakas world tour, kabilang ang P-Pop Kings SB19 sa mga nakasungkit ng nominasyon. Ang mahalima nominado sa ilalim ng International Men's Group category, habang ang kanilang kantang Damn susubukan namang mapanalunan ng International Video of the Year trophy. 2 nominations din ang hawak ng Nations Girl Group na Bini. Ang Pantropico Hitmakers nominated naman sa ilalim ng International Women's Group category, habang kabilang din sa nominees bilang International Collaboration of the Year ang kanilang pag-asanib puwersa ng Spanish-Mexican singer-actress na si Belinda para sa Blink Twice. Di rin papahuli ang 5-member boy group na BGYO na abala rin sa paghahanda para sa kanilang nalalapit na Now concert sa October 4. At dito susubukan namang masungkit ng grupo ang titulong Rising International Artist. Magunita na noong nakaraang taon ang SB19, Bini at BGYO ay nanalo na rin sa naturang award-giving body. Samantala, ang All-Filipino Global Pop Group namang Horizon, nominado ang kanilang kantang Cold sa ilalim ng Music of New International Artist. At ang nag-iisang Pinoy solo artist sa listahan ng nominees ay ang Dilaw hitmaker na si Maki. Ang singer-songwriter na may Color Coaster concert sa The Big Dome sa November 7, nominado naman sa ilalim ng Asian Artist category. Para suportahan ng P-Pop OBM Stars, bukas po ang botohan hanggang October 10 sa vote.breakthroughawards.com. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang Break Time na kasama niyo po ngayong September 11 edition ng Break Time. Happy 108th birthday kay Apo Marcos. Kumanya. No agbyag. Tatati ko na. Kapasangay na. Tama ba yun? No agbyag kuma. Di happy birthday, Jay Langit. Petso de peligro na. Konti na lang, kapit pa. Sa Lunes pa kayo magkikita. Kaya pa. Kayanin ninyo yan. Nakasama niyo po. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa ngalaba rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Ang oras, 6 na minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time...